lusot. Go ahead. Go ahead. Okay, ano ba yung mga ano nito mga paps? Bakit yan lumulusot? Mga paps, ganito po yan. Once po na nalusutan na po kayo nito at tumakbo na po yan ng mga 50, 80, 100,000 na hindi 150, 1,000 km na hindi pa po kayo nagpapalit ng clutch component, dapat po sabay nyo na. Ayan, para isang trabaho lang, para po hindi bumigay ang slave or secondary hydraulic release bearing nito sa transmission, kasi nandun po yan sa loob ng bell housing. Go ahead, pero mas maganda niyan, palit na ng clutch component. Yan. Bakit masisira? Yan. Bakit po masisira ulit kahit yung slave lang yung papalitan? Kasi po yung diaphragm po ng clutch component nyo ay umaalsa na masyado. Kaya po nagsasuffer din yung secondary. Yan. Ito yung clutch component. Siyempre wala lang dito yung mga release bearing, ganyan. Example lang to mga paps. Copy. Kaya yung mga Ranger, yan. Kaya yung mga Ranger po, pag hindi po kayo nagpalit nito at nalusutan kayo ng clutch, babalik at babalik po ulit ang problema. Bibigay na naman ng secondary. Bakit po? Kasi ito po ay umalsa na. Diba? Pag umaalsa yan, hirap na siyang itulak. Ang lakas na ng tension. Eh syempre, hydraulic lang yun eh. Ang nagpo-push doon talaga, fluid. Pag ito umalsa, nahihirapan ngayon yung release bearing na itulak to. Kasi once na bago kasi to, once na bago to, pag sinalpak mo to dun sa taas, itong diaphragm na to, lumalapat. Yan, kapag hinigpitan mo sa taas yan, ito, titiklop, magiging flat. Pagkatagalan yan ay umaalsa. Ngayon, papalitan mo lang siya ng secondary, doble, triple trabaho, which is very good. Sa amin, pabor yan. O, di ba? Baba ulit ang clutch component, titigas siya ulit, masisira na naman. Yeah, masisira na naman yung secondary, which is yung hydraulic niya dito na release bearing. O, di ba? Pag ginanyan mo yan dyan at may malupit ang pagkakaalsa niyan, hirap na naman yung release bearing yung itulak to. Chug, singaw.